Good afternoon. Basta po. Lutom na. Hindi kayo pinakain. Di ba may lunch dapat? Ano po? 5 hours lang daw. Kasi 6 hours ng pilos. Pero dapat sabi ng uwa, ang OFW, alagaan at mahalin. Diba? Kasi yung mga bayani yan. Yung mga bayani dapat hindi na mahal. Ikaw mamaya mamahal ka sa'yo. Sabihin mo lang kung wala. Kasi bakit? Yan ang sabi ng uwa dapat. Lahat ng OFWs pag nasa training, dapat o pagutuman. Pero ang tanong, bakit kayo hindi pinapakain? Alas 10, nagsimula. Mahigpit daw ang mga no? Mahigpit. May kampanya palisi kasi na sinusunod sila. Kaya, sana, sa ibang pilos, kung hindi kayo sa Bangko de Oro, baka makapag-lunch break kayo, mahigpit ka dito. Kasi may nangyari dati na hindi maganda. Pinalabas, hindi na bumalik. Pinalabas, pagdating sa labas, may nangyari na hindi maganda. Ayan, ang gusto ng video, para safe kayo, kunting tiis na lang muna. No? Kasi, lutuman kayo, kung sa ibang speaker, antok ang inabot mo, pagdating sa akin, hindi ka naman aantokin. Kasi bakit? Subukan mo lang. Yan ang idlip. Pag naka-idlip ka dyan, magugulat na lang katabi mo. Aangat na lang ang pit mo sa buwan. No? Wala akong speaker. Kaya walang antok pagdating sa parko. Lahat ng gutom, busog. Busog ang ano? Sabi na ba? Hangin. Balik. Ha? Mabubusog din kayo. So after ko, after ang video, uwi, na. Nasa ano na ba kayo? Departure tips, ano? Tapos na? Tapos na? Well, sunod ng certificate. Tama? Pag may certificate na, pwede nang umuwi. Tapos, ilang araw na lang, 2 to 3 weeks, dapat flight na. Ano? Dapat gano'n sa batas, na. Kaya dapat siguro yung makaalis na. Ang tanong, sure na ba? Na kayo ay makaalis na? Okay, sure naman. Kamusta naman ang excitement? Nung mag-talk si Ma'am Sandra din, okay naman. Nasa 100% ang dami natutunan. Tama? Ang tanong, kung mag-exam ako, after ko mamaya, kasi ang exam ko, yung part ni Ma'am Sandra din, may sagot pa. Kasi, 1 to 50 items na naman, ang exam ko lagi. Ang passing score, 149. Sanay ako kasi magbigay ng exam. Kasi ako dumanas ng exam dati. Nung sa akin, ng board exam. No? Ang tanong, paano Mr. Sam pag walang may sagot? May ibig sabihin, wala kang natutunan. Kunyari lang, nakaupo ka lang dyan, pero kung nasa isipan mo, habang nag-lecture, yung speaker dito, may certificate ka ako mamaya. Tapos minsan, kunyari, patamang-tamang, yes sir, yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am. Pero sa totoo lang, yung focus ng mind, hindi naman talaga doon sa pinagsasabi ng speaker. Yung nasa isipan, yes ma'am, yes ma'am. Anong oras mo ba kami talaga pagkakawalan dito? Kasi, namamadaling uwi, ang layo ng pinagalingan. Kuya, pag! At gutom. Tama? Kaya walang ibang naisip, hindi. Ang nasa isipan, okay, kung sa ating kalabas ang bayan. Bago kita patuloy, no? Magpapakilala mo na ako. Napakilala na ba gusto ni Ma'am Sandra rin? Hindi ba? Hindi ba?
undayan nito eh. Balik, ako na lang pagpakilala sa sarili ko. At least para sigurado na yung taong kausap nyo ay totoo. At pag-oras may itatanong kayo, no? May sasagot sa katanungan nyo. At pag-oras na may matatawag kayo, may matawagan kayo. Tama? Ang tanong, binigyan ka naman kayo ni Ma'am Sandra rin kanina ng mga numbers dyan. Lahat ng saya namin ko, saya naman ay dyan ng ano lang purpose nun? Just in case of emergency. Ang tanong ko, sigurado ba kayo? Sa lahat ng mga numbers na yun, pag tinawagan nyo, may sasagot sa'yo. Problema no? At alam nyo ba kung sino makakausap nyo doon? Hindi rin, no? May tendency, ang sasagot sa'yo, the number you dial is either unattended or out of coverage area. Please try call later. Yan ang nangyayari sa mga Pilipino sa labas ng bansa. Pag may problema, mas lalong lumalala ang problema at napahamak ng tuluyan. Kasi sa mga numbers na binibigay, hindi man lang makontak pagtawagan. Kaya ang pangalan ko, ito na. By the way, Mr. Sam Carwal sa tagapagsalita ng may Patilus, Monday hanggang sa Tari. Nandito rin po kami, ang ibalatan ng Mr. Sam. Nandito kami sa napalagang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya. Inyong malalaman ang buong detalye sa pagbabalik. Mabilis, mabagal. Mabilis ako magsalita, mabagal. Mabilis pa. Mabilis. Hindi maintindihan. Para maintindihan. Oo. Ngayon ma'am, ang tanong, ano ang gusto mo? Mabilisan o matagalan? Kayo ma'am, ano gusto mo? Ha? Mabilis talaga ma'am, no? Ma'am, gusto mo dito ka sa malapit? Ayan. Meron na kami kaso dahil mag-girlfriend ko dahil kasi akala ko girlfriend yan. Bakit? Yan, pangalan ko, Mr. Sam Carbahosa. Lista mo. Sulat mo, Mr. Sam Carbahosa. Sa probinsya, pangalan ko Samuel. Pagdating ko ng Manila, no, binago ko, Sam. Para kunting level up naman. Terus ka na siya, no? Social. Isil social ito eh. Ano siya? Okay! Sam Carbahosa ng Amipa. Yung part ni Ma'am Sandra Lynn is part ko. Yung part ko, hindi niya part. No? Si Ma'am Sandra Lynn po, signatory ng certificate ninyo. Ako po, accredited po ako ng UWA. Accredited din si Ma'am Sandra Lynn. Authorized signatory niya sa mga certificate. Ilang part ko, iba. Anong part ko? Welfare assistance just in case of emergency. No? Oras na may problema, sir, bakit ano mo mayroon? Kasi may certificate na kami mamaya. Ay tapos sa lahat ng pagpirasa sa mga papers namin, ano bang magiging problema? Magtatanong lang, alam mo ba yung pinasukan mo? Sigurado ka na? Sigurado na. Talagang sinadyan natin natin. Ay, kasi may namin sobra, no? Okay? Ngayon, yung pinasukan mo, dapat alamin mo. Bilang isang OFW, sisiguraduhin mo na yung pinasukan mo na hindi ka mapahamak. Kasi kung kanina, sa part ni Ma'am Sandra Lynn, 100% na ang excitement mo. Dito, mayroon aking batas na sasabihin sa inyo na dapat yung malaman. At pag nalaman mo yan, malaking bagay para sa iyo. Bakit? Maraming OFWs na umalis. Maraming OFWs na nagpipidus. Pero paglabas sa pidus, ang alam niya lang, magtrabaho siya doon, tapos itong sahod niya, di ba? Pero pag oras na may problema, hindi alam kung ano dapat gawin. Hindi alam kung saan pwede pumunta. Kaya ang iba, naliligaw, sumbong dito, sumbong doon. Pag may problema sa labas sa bansa, ang nangyari, saka sa sumbong, magsara na pala ang agency sa Pilipinas, nagsara na, nakauwi na ng Pilipinas, pero ang nireklamo niya doon, may kaugnay sa sahod niya, posisyon na hindi nasusunod, hindi nasolusyonan. Bakit? Wala ng agency. Nakarating na sa abogado ang problema, no? Ang nangyari, akala manalo, natalo pala. Sa abogado, pag humingi ka ng tulong, no? Manalo o matalo, magbabayad ka. Tama? Dito sa part ko, libre ang servisyo. Kaya ang number ko, 094 099-977. Ang isa 0960 513-5480. Bakit?
Email ko lang sila, sulat, ang bilis. Nagtipos ka na. Nagtipos ka. Bilis, bilis. Pinahinayon lang. Sige. Mamaya, ibibigay ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Ha? Ibibigay ko sa inyo. Ngayon, Mr. Sam, ano bang pag-usapan natin ngayon? Isang batas lang na dapat mong malaman. No? Kasi, baka sobrang excited ka ngayon, pero hindi mo alam, may problema ka pala. Pasalamat kayo sa inyong agency. Dito ba yung dinaan ng kilos? Maraming kilos. Pero pagkatapos, certificate ang dala mo. Dito marami kang matutunan. Bakit? Batas ang pag-usapan natin. Sana, sa lahat ng sasabihin ko, walang may nangyari sa inyo na hindi maganda. Okay? Wala sana. At kung may nangyari man, kung 100% ang excitement mo kanina, magbawas ako ng 20% bawat may nangyari sa'yo. Kung 100% mo na excitement, may tendency, after ko mag-talk, bawat na sinasabi ko dito may nangyari sa'yo, 20% agad ibabawas. So, 5 beses naman ako magbawas eh. Pag nangyari lahat sa'yo, may tendency, ubos yung excitement ko. Then, ubos ang excitement mo, tatanungin na kita, tuloy, hindi. Ganun na kasimple. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Bilang mga bayani, dapat tibayan ang loob, tapang, at palaban. Sa lahat ng sasabihin ko, dapat hindi ka kakabahan, dapat magpapasalamat ka, at dapat hindi ka mawala ng pag-asa, dapat hindi ka ma-discourage sa sabihin ko. Kasi more on discouragement ang marinig nyo sa akin. Pero discouragement man yan, parang discouragement man yan, pero malaking bagay para sa inyo. Bakit? More on realities ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Magtatanong lang, umpisa na natin. Sino ang mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. 8. Sino ang mga first time? Taas yung mga kamay. 9. 8 ako nagbilang. In-estimate ko na lang. 8 times 9, ilan? Ha? Sino magaling sa math? 8 times 9. Ha? Times 9. Yun lang? 40? 2. Tama ba? 42 daw po. Okay. Nung magpataas ako ng kamay, mayroong tumataas, pero mayroong hindi. Dalawang bisis ako magtanong, may first time may balik sa abroad, mayroong talagang hindi tumataas ang kamay. Magtatanong na ako sa hindi tumaas ng kamay, ano kayo? Sabi ng ilang iba, bakit alam ko sa iyo? Ganun talaga pag may mga pilosopo kasi, ganun talaga, no? Tahimik lang, ilong-ilong lang, no? Ang ibig sabihin ng ilong-ilong, guwapo ka. Okay. Latin ang salita yun. Okay. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Siyempre, gusto ko lang malaman. No? Gusto ko lang malaman kung may ex-abroad may first timer. Sunod na katanungan. Ex-abroad, isigaw nyo. Yung totoong naging karanasan nyo. Hindi lang sa sarili mo, pati sa ibang mga OFWs. Ang sagot nyo lang sa akin, ex-abroad, either masarap lang o hindi. Yan ang sagot ha. Masarap o hindi. Ex-abroad, isigaw nyo. Iparinig nyo sa mga first timers. Ex-abroad, masarap buhay OFW o hindi. Narinig nyo? Sa akin yung dalawa yun, masarap na mahirap. Sinabi ko, ang sagot mo, either o masarap lang o hindi. No? Pero, walang makadiretsang sagot, pero may sumagot talaga mas marami. Ang sagot, hindi. First timers, narinig niya? Sabi niyo, bakit hindi? Umpisa na. Ano para tayo pinasukan natin ngayon? Buksan ko lang ang isipan mo para malaman mo ngayon. Mr. Sam, bakit hindi masarap? Naku, subukan mo. Unang alis mo pa lang, airport ka pa lang, kung anong maramdaman mo. Yung gusto mong babalikan, yung naghatid sa iyo para mag-hug ka, hindi mo na magawa-gawa kasi pumasok ka na sa boarding gate. Tapos sumakay ka na sa plane, hanggang sa unti-unti kumangat, hanggang sa tumago na doon sa ulap, no? Taas ng ulap, hindi mo talaga siya makita. Gusto mo mong silipin doon sa may bintana, ay hindi ka naman pwede doon sa gilid. Kasi hindi mo upuan yun, di ba? Ganun ka pa lang nakaupo doon. Tama? So, sobrang
lungkot ang maramdaman mo. Lalo na, pag nag-umpisa ka na, pagdating doon sa trabaho, umpisa ka na magtrabaho, tapos makaramdam ka na ng pagod, gutom, na gusto mong tawagan ng mahal mo sa buhay, pero wala kang matawagan doon kasi hindi naman sila kasama doon, tama? Ang ginawa mo, kasi magpa-serve ka ng pagkain, ikaw na lang ang nag-serve ng pagkain sa sarili mo. Ang tawag nun, self-service. Naihanda mo yung pagkain para sa sarili mo. Habang kumakain ka, magulo ang isipan mo. Pumapasok, nandito pa rin ang lungkot, no? Sa isipan mo. Nung maalaala mo yung pamilya mo, dati lagi mo silang kasama sa pagkain, sa pagtulog. Pero sa unang araw na pagdating yun, umpisa na ang gulo ng isipan mo. Pero may isang bagay ka na naisipan, ang ginawa mo. Kasi uso na talaga yan ngayon. Kinuha mo ang cellphone mo at tinawagan mo sila. Nung tinawagan mo, nakita mo sila. No? Nag-video call ka pa, hindi ka pa kontento doon sa tawag. Video call pa. Nakita mo siya, nakita ka rin niya. Pero nung biglang mag-brown out, anong nangyari? Nawala nawala siya, nawala ka rin. Yan ang pinakamalungkot, no? Pero, isang bagay pa rin ang pumasok sa isipan mo, di ba? No? Total, ganito na talaga ang buhay ko dito. Ako nang bahala, i-adjust ko ng sarili ko. Babawi na lang pagdating ng sahod. Pagdating ng isang buwang sahod, at after 1 month, sinahuran ka, nagpadala ka na sa pamilya, nung magpadala ka, anong naramdaman mo? Di ba? Sobrang sarap na. Ang saya. Nagbunga na ang pinaghirapan mo. Pagpakahirap mo. Nung magpadala ka, hindi lang ikaw masaya. Pati pamilya mo, masaya na rin. Now, ngayon, ang tanong, sino ang masarap na pakiramdam? Yung nagpapadala o yung tumatanggap ng padala? Yung tumatanggap ng padala, guys. Kaya, handa ka. Kasi receive lang nila, hindi pa nabawasan. Ang pumapasok sa kanilang isipan, wow, may nasunod pa to. Kaya wala pa kang isang chichinas na ubos na. Tawag naman yan sa'yo. No? Doon na umpisa. Nasasama ng loob mo. Nakulitan ka na. Kaya nawala na yung nawala na yung naramdaman mo dati na parang sobrang awa kasi na parang miss mo. Unti-unti nang nawala. Kasi bakit? Wala pang isang buwan, tumatawag na. Oh. Sinabi mo maghintay, hindi pa rin tumitigil hanggang sa nakulitan ka. Inupan mo na ng cellphone. Kasi bakit? Isang buwan na, end of the month na, wala pa rin sahod. No? Walang sahod. Delay. Problema. Tama. Totoo nangyayari. Okay lang kung medyo delay. Ay kung ibang posisyon, no? Nurse, ginawang janitor. Engineer, ginawang laborer, no? Totoo ba yung nangyari? Ay, mga nurse kayo, walang problema. Sa hospital pa rin naman kayo, housekeeping na lang daw. No? Hindi ko nakabain na ito. Ganun ang nangyari. Sunod na katanungan. Lahat ba rin kapag sa'yo ng kontrata? Sino ang kapag sa'yo ng kontrata? Sige nga. Ilan ang kapag sa'yo? Lahat ng hindi tumaas ng kamay, ibig sabihin, hindi nakapag-sign ng kontrata. Tama? Ayon sa batas, dapat isang OFW bago magpilos dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Sabi niyo ba? Sign ng kontrata, bakit kami wala pa? Yan ang sinasabi. Super excited ka! Hala! Sugod na ng sugod! Kasi, palis na. Pilos na kami. Mamaya, certificate na! Ngayon, ano nangyari? Nasa batas po yan, guys. Nasa batas yan. Dapat bago ka magpilos nakapag-sign ka ng kontrata. Kung nangyari sa'yo, may ibig sabihin, bawas na ang excitement yun. Na 100% ang natira is 80% na lang. At dapat, after mo magpilos, siguro din mapaalis ka na. Bakit? Nasa batas, ang isang OFW mula nag-apply at nabisahan,
dapat 60 to 90 days prior, wala na siya sa Pilipinas at dapat wala na siya ngayon sa kanyang inuupuan dyan. Sabi ba, kami nga, 5 months na nandito pa rin. Problema hindi. Dahil problema, another 20% ang ibabawas ko. Ang natira, 60 na lang. 60% na lang. Sabi mo ba, tahimik lang yan. Ang layo pa ng pinagalingan natin. No? Yan, at least ang tintin nyo na nalaman, no? Ang natira, 60% na lang. At dapat, bakit siya kailangan makalis? Kasi hindi lang siya nakapagpidos, nakapagsaya ng kontrata. Ang iba, nakapagbayad na ng placement fee. No? Tama? Tama ba hindi? O, ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, ha? 1 month salary? Bakit sa amin? Sobrang laki. Kaya tandaan nyo, mamaya, may kusang lalabas dito na hindi magpapaalam, maniwala kayo sa akin. Bakit? Lalabas yan at tatawag. Tatawag na yun doon sa agency, ma'am. Bakit? Sobrang laking kinuha nyo sa amin. Tapos 3 buwan, sumihigit na, hindi pa rin kami nakaalis. Tandaan nyo. Dapat katumbas ng 1 buwang sahod. Kaya kung nangyari sa'yo, guys, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Ang nagtira is 40%. At pag nagbayad sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Maxmore Hotel o Restaurant, wala sa nabanggit kung na lugar dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba dyan, ha? Agency? Bakit kami Jollibee? Sabi ni Mr. At least pinakain tayo pare. Hindi niya pira yun. Pira mo yun. Sabi ng may dyan, parang nangyari na rin sa akin yan. Kung nangyari sa'yo, another 20% ang mababawa sa excitement mo. Guys, ang natira is 20%. At pag nagbayad, dapat ay mayroong kaukulang ano? Resibo. Sabi ng iba dyan, resibo? Bakit kami? Wala talaga. May ibig sabihin, normal lang. Ibabawas ko pa yung 20%. Ubos na ang excitement mo. Ang tanong, isigaw mo ng malakas na parang galit na galit ka. Ang tanong, tuloy, hindi. Mahina. Tuloy, hindi. Sipa! Sipa! Tuloy. Nagbinta na ng kalabaw eh. Yan ang sinasabi. Ha? Hindi ka ng trabaho, kamilin, tricycle, nagbenta na. Yan ang inaksyonan ko doon sa, sa Nueva Ecija. Kalabaw at saka tricycle, pinagbibinta na. Ingat guys. Minsan siyang bakit alam mo. Yan ang trabaho ko eh. Mula noon hanggang ngayon. Walang tigil. Eh dati lahat ang mangyayari, victims of the recruitment, lagi nakalive yan sa radio. No? Pag sinabi, marinig mo sa radio, pag sinabi, bro, sa mga tito si Mapataluan, for one, anak ko lang si Pilang Mertulong na kasi 50,000 watts. Ako po yan. Sa isang radio pag sinabi, mula sa Manila, ito ang RSU, sabi ka naman sa ang naglilingkod sa pagbabalita. Ako rin po yun. Sa isang dyaryo, ako si kagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Lapigo ng bayan. Kaya ako nandito. Just in case of emergency. Mr. Sam, gaano katotoong sinasabi ko? Buksan mo. I-search mo ang Kaagapay ECTV. Kung may kayo mayroon ng YouTube, no? Naloko lang kayo ng panood-panood, wala naman, hindi ka naman kumikita doon. Panoorin mo. I-search Kaagapay Space ECTV. May data ba kayo? May mga data? Search nyo. Para mas lalo nyo pang makita lahat doon yung hindi ko nabanggit ngayon. Para pag makita ninyo yung mga nangyari sa labas naman, sabihin nyo, ganito pala pagdating doon. Panoorin nyo. Kaagapay, dito picture ng picture ko kanina eh. Di ba? Pero wala kang... Dapat may number kami sa inyo. Kaagapay, space, SCTV. S-C-T-V. Nandyan. Makita nyo dyan. O sa mga vlogger din dyan. Ano ka dyan, makipag-engage ka dyan. Kasi kung mahina yung view mo, kung makipag-engage ka dyan, bigla ka naman mag-viral. No? O Kaagapay, space ACTV.
Pag nakita nyo sa YouTube nakasalamin kulay itim, nakasombrero kulay itim. No? Nakita mo na sir? Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin. I-subscribe mo. Bakit? At least, pag na-subscribe mo, pagdating mo sa labas ng bansa, may problema ka, i-review mo lang din. I-review mo lang dyan yung nangyayari dito sa Pidos. Makikita mo na yung encounter mo pala ng problema doon, mas matindi pa kaysa naramdaman mong gutom dito sa Pilipinas. Makikita mo dyan, sino makita mo? Mukha mo. Bakit? Bukas lalabas ka na dyan. Kala nyo. Lalabas na kayo dyan. Oh, yan. Okay. Kaya dapat, no? Yan. Tingnan nyo kung anong ginawa ko dyan. Yung sa isang may pinos ako dyan. May in-upload ako. Tingnan nyo kung anong ginawa ko. Ha?